Well, one thing and common thing that we can see sa bawat puntod ay yung kanilang mga pangalan. Yung mga isang araw, ganun din yung sa'yo, di ba? Kaya mamimili ka na ngayon ng marmol o kaya ay pintura, anong kulay, itim, puti, na isang araw ganyan din ang lapida mo, di ba? At ang pangalan mo ang nakalagay doon talaga. Ba't sino bang hindi, di ba? Wala naman eh. Okay? So, napakalaga po ng pangalan hanggang sa patay ay hindi ka makakalimutan kasi ilalagay sa lapida, di ba? So, this is now a beautiful what name is. Napagbulay-bulay nyo na po ba bakit merong pangalan? Bakit gumagamit ng pangalan? Sa akin po, na-research ko ng konti, yung pangalang Roberto is a masculine first use in Spanish, Portuguese, and Italian. At originated from the old Germanic name, Robert, meaning po, bright fame. So, well, ang mga pangalan ay meron po silang significance. They have power and they define us. They are more than a bunch of letters grouped together to sound pleasant to the ear. Instead, ang mga pangalan po ay regalo ito ng Diyos sa atin that contain His power and give us meaning sa bawat pangalan. Kaya sa umagang ito, yan pong tatalakayin natin, something better than gold. Pangalan. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful and blessed time, Lord, na alam namin, pangalan mo po ang aming pinaparangalan, tinataas at pinupuri. At kasama nito, Diyos, alam namin na mag-atid ka sa amin ng biyaya. Tulungan mo kami na maunawaan namin ito at magkaroon po kami ng dadamputing karunungan upang amin pong itong may sa buhay. Taglayin namin ang patnubay ng Espiritu Santo sa oras na ito hanggang sa mga bagay na kukunin namin sa mensaheng ito upang ang mga buhay namin ay patuloy na mabago, magamit at patuloy na magkaroon ng halaga at kahulugan. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang dalangin namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, ano ang dalang impluensya ng iyong pangalan? Pag narinig ang iyong pangalan, what does it bring? What influence does it bring? So ano po talaga ang impluensyang dinadala nito ng pangalan mo? Di ba? Di ba meron lagi? Yan, yapin itang mapagdemanda, yan itang mapanutang. Di ba ganyan? Yung tangi mamayad. Mga ganon ba yung dala ng pangalan? Besides sa gusto mo, meron talagang mga ganyan. Well, but what do you think of when you hear the following names? Halimbawa, pag tingnan nyo po, pag nagbabasa ka ng Biblia, okay, naririnig mo lang Moses, Joseph, David, Noah, Jezebel, Judas, Timothy, Barnabas, Paul, Jesus Christ. So, di ba pag narinig mo yung mga pangalan na yan, there must something that really ay merong mga bagay na mararamdaman ka. When you merely say these names, they evoke a feeling or an image. Kapag sinabi mo lang ang mga pangalang ito, nagdudulot sila ng damdamin o imahe sa iyong isipan. Di ba? Pag narinig mo ang David, well, pag narinig mo ang Moses, well, nagdalagay sila. They evoke a certain character quality. Pinupukaw nila ang isang tiyak na kalidad ng character sa kanilang mga pangalan. Hindi po ba? Why do you think others would say if I read your name? Ano sa palagay mo naman sasabihin ng iba kapag nabasa o nabanggit ko ang iyong pangalan? Di ba challenging? Aba, pag nabanggit ang pangalan ko, Daniel, ano sasabihin lang, ay magaling na batang maglaro yun. Di ba? Well, this is the truth. These are the truth that we cannot really escape. Well, di naman natin ito matatakasan in one way or the other. The names will always be, sabi nga, bannering a significance. Anong dala niyang damdamin o imahe ng pangalan mo? Anong pumupukaw sa nakakarinig ng iyong pangalan? Di po ba? Well, this is a privilege. Ang pangalan po ay pribileyo na meron ka at opportunity na meron ka. Dahil pwede mo yang iladlad ang kagandahan ng Diyos sa pangalan na yan. Pwede kang magdala ng magandang impluensya sa pangalan na yan. That's why it is an opportunity.
So, what do people think of when they hear your name? Anong iniisip ng mga tao kapag narinig nila ang iyong pangalan? What will they think? Di ba? Anong gusto mong isipin naman ng mga tao kapag narinig nila ang iyong pangalan? And this is the future establishment. Anong nais mong sabi nga, isipin ng mga tao pag narinig ang iyong pangalan? Ito, Chismosa. Ito, Marites. Ita naman, Sharon. Mapangwayang ulam kay ngandaan ta. Yeah? Ang gaganda. Yeah? Yeah? Kaya nga, that's why this is a very rare opportunity to really speak with the names. In one way or the other, we cannot really escape that one day, nasa lapida na lang yan at pinag-uusapan. Di ba? Kaya, galing-galingan natin kasi kahit man lang makita pag November 1 sa lapida ay nagagandahan pa rin sa iyong pangalan. Di ba? Ba niyang mabibiyayang tao ngayon biruin mo mapagtulong. Okay? Mapanyaw pa ini. Sabi sa Proverbs 22 verse 1, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan at mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Sabi niya, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan at mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Well, ibig sabihin, meron tayong choice about our name. No, meron ka talagang pagkakataon sa iyong pangalan. Well, kung titingnan natin, ang Diyos, well, it is possible na talagang may nakakabit sa pangalan natin. Mga ilang bagay na gusto kong pag-aralan natin so that we can really, ay pupunta tayo do sa best influence of our life. Kasi ako naniniwala kung paanong pag narinig natin ang pangalang Jesucristo ay may dating, ang pangalang David agad may mararamdaman ka, ang pangalang Moses agad parang mag-i-stir up sa'yo, dapat ganun din ang mga pangalan natin. Di ba? Kapag sana narinig yan ng iyong kaibigan, narinig yan ng iyong mga kaklase, ay may dating talaga ang pangalan na yan. So ilang katotohanan, una, posibleng magkaroon ng magandang pangalan o masamang pangalan. Am I right? Is it possible to have a good name or a bad name? Posible ba yon? Yes, kaya yan lang ang pinagpipilian natin. Isang magandang pangalan at isang masamang pangalan. Your name is equal to your reputation. Ang iyong pangalan ay katumbas ng iyong reputasyon. Di po ba? Ang iyong pangalan ay katumbas ng iyong reputasyon. Kaya lagi mong iingatan kasi minsan lang yan. Isang araw, lapida na lang yan. Di ba? So dito makikita natin when we talk about reputation is the account estimation. Pag sinabi nating reputasyon, sabi nga ay ang pagbilang, pagtansya, halaga, opinyon ng karakter na karaniwang nakikita tungkol sa isang tao o bagay. Ano yon? Sa pangalan. Pag sinabi nating reputasyon. Reputation o reputasyon ay ang pangkalahatang pagtatansya ng isang tao o bagay na pinangahawakan ng iba. Ibig sabihin, sa pangalan na yan, may pangahawakan ng iba. Sa pangalang dala mo. Kung sino ka, ano siya. Okay? So makikita natin, mabuti ba siya o masama siya. So ibig kong sabihin, kaya po tayo pinagarihan ng Diyos, ang intensyon ng Diyos at bawat pangalan natin ay talagang mabuting pangalan. Sa Bible, meron pong mabuti at masamang pangalan. Halimbawa, example, si Nabal. Narinig niyo po ba ang pangalang Nabal sa Biblia? Isang taong merong masamang pangalan at masamang reputasyon. Dahil sabi nga sa kabila na siya po'y tinulungan ni David during the time na mag-aari na sana siya at tinulungan ang kanyang negosyo, ang kanyang mga, sabi nga, ang kanyang mga tauhan sa pagpapastol, pinroteksyonan. Pero nung isang araw, si David naman ang hihingi ng pabor sa kanya ay ginawan niya ng kawalangian. Kaya kumabit sa titulong yon sa pangalang Nabal ang taong walang kwenta. Nang sabi ng kanyang asawa, huwag niyo na pong pagaksayan ng panahon si Nabal. Samuel 25:25. Napakasama niyang tao. O nasaan ang lagay? Yung pangalang Nabal. Anong nailagay? Masamang tao. Nabagay lang sa kanya ang pangalan niyang Nabal. Nang ibig sabihin ay hangal. Sabi po niya dyan.
pinagpapaumanin niyo po, pagpaumanin niyo po, hindi ko nakita ang mga mensaheng pinapuntan niyo kay Nabal. Sabi na mismo ng kanyang sariling asawa, ipagpaumanin niyo po ang, sabi niya, si Nabal na napakasama niyang tao, nababagay sa kanyang pangalang Nabal equals to hangal. Kaya dito makikita natin, meron talagang kumakabit na pwedeng masama sa pangalan. Abram was a man who had a good name. Isa naman po, hindi po masama, pero mabuting pangalan. Si Abraham ay isang lalaking may magandang pangalan dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Abram was man who had a good name by virtue of his faithfulness to God. Ang sabi sa Genesis 12:2, sabi ng Diyos, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong what? Pangalan. Again, pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Kaya pag narinig, even up to this generation, kapag narinig at pilit nilang kinakabit minsan at madalas sa mga kanyang kababayan ang pangalang Abraham sa kanilang pagkatao. Kaya in John chapter 8 verse 33, sabi ng mga Hudyo, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. Very proud. When they heard the name Abraham, proud sila to be connected. Magiging connected sila sa lahi ni Abraham. Kailanman hindi kami nalipin inuman, paano masasabing palalayain kami? So ibig sabihin, proud ang mga tao na kumakabit ang pangalang Abraham sa kanilang pagkatao. Di po ba? So that's why, makita natin, merong mabuting pangalan. Siguro, huwag nyo naman sigurong ipapangalan ngayon ng anak nyo, Nabal. Di ba? Nabal equal sa hangal. Huwag nyo na ipangalan yon kasi sabi ng kanyang asawa, masamang pangalan. Pwede yung pangalan, Abram. O diba? Diba? Abram. So, we can really choose. Sabi nga, pwedeng piliin ang sabi ng Proverbs kanina. Anong dalawang pagpipilian? Mabuting pangalan at saka masamang pangalan. Pero ang gusto ng Diyos para sa atin ay mabuting pangalan. Pangalawa, ang iyong pangalan ay hindi lamang isang tunog kapag ang iyong pangalan ay binibigkas. Your name is not just a verbal sound when your name is spoken. Diba? Hindi lang yan isang tunog. Ang iyong pangalan ay kinakatawan ka nito sa mundo. Kahit sa simpleng mundo na meron ka, sa simpleng pangalan lang, sa simpleng iilan na kamag-anak lang, sa simpleng barkada lang, sa simpleng organisasyon na kinabibilangan mo, laging nandun ang pangalan mo at kumakatawan nito sa simpleng mundong iyon na kinalalagyan mo. Di ba? O pag sinabing pangalan mo, ano ba doon sa barkada mo? Ano ba doon sa kaklase mo? Di ba? Sasabihin ba nila, ayan, kaya, Yobet, pataklaya yan. Maging ganon. Laging, in a simple word, you have that. Ito ay isang titulo na kumakabit sa isang mundong kinalalagyan mo. Ito ay kumakatawan sa iyong buong pagkatao. Yan ang pakaingatan natin. Dahil ang pangalan ay kumakatawan sa buong pagkatao. Ito ay isang bagay na tumutukoy sa iyo at nagpapakilala sa iyo. Di ba? Kahit naman sa mga magulang, pagmasdan mo, dinidefine nila ang kanilang mga anak sa pangalan. At ibig sabihin, kapag dinefine ka ng iyong magulang, dinidefine yan sa itsura ng iyong pagkatao. Ito si ganito siya. Si ang aking bunso, ganito siya. Ang panganay ko, ganito siya. Di ba? So makikita natin, nakalagay talaga sa pangalan yung significance. Yung titulo, yung kumakatawan kung ano ka. Kaya, mahalin natin ang ating pangalan by choosing and putting good something into it. Pag minahal mo siya, lagyan mo ng mabubuting bagay na nandyan sa pangalan. Huwag naman yung pangalan, ayan, tang sugarol, megbiktiya kasi sugarolya. Sagwa, no? Choice mo yan di ba? Yan niya, magkagulo-gulo yabi kaya nagkukagulo yung buhay niyan kasi nalulun yan sa ganito. Pangalan yon. Unless you will be given another opportunity to really revive that, restore the beauty of that name, buti nga meron. Paano kung mawalan ka na? Kaya tandaan po natin, mabuti at masamang pangalan at ang pangalan ay isang titulo, ano man ilagay mo dyan, yan ang kanyang dadalhin. Pangatlo, mahalaga ang magandang pangalan kung gusto nating maging mabuting impluensya. Alam niyo po ba yon? Pangalan pa lang, may dating na. Di ba? Mahalaga po, magandang pangalan
kung gusto natin maging mabuting impluensya, ang isang magandang pangalan ay isang titulo na nagbibigay inspirasyon at impluensya. Dahil ang taong nasa likod nito ay maaaring palaging gumagawa kung anong tama sa batas at moral. Ano man ang magiging kapalit noon. Ibig sabihin, malakas ang impluensya ng mga taong mabuti ang pamumuhay. When we talk about law, when we talk about morality, whatever the cause of it, ano man ang magiging kabayaran nito. Kahit gipitan man siya, kahit ano man ang mangyari, ganun pa rin ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, ito ay nagdadala ng magandang impluensya. Kaya maganda sa katabi mo, pwede mong tanongin, sabihin mo, ikaw, anong impluensya ng pangalan mo? Ba't di kayo mag-usap? Ayaw nyo? Anong impluensya ng pangalan ko? Di ba? Well, mga kapatid, come on. Sa ayot sa gusto nyo, yan ang katotohanan. Ang pangalan mo ay may kumakabit na impluensya dyan. At may bumabandilang titulo kung ano siya. At ang pangalan na yan ay lumalagay either mabuti or masama. Kaya, piliin natin ang mga bagay na talagang magbibigay. Ngayon, topic natin ang magandang pangalan. Bakit mahalaga ang magandang pangalan? Yan po ang type natin. So, iwasan natin yung masamang pangalan. Bakit mahalaga ang magandang pangalan? Well, una sa pangalang yan, huwag nating kakalimutan bakit ito mahalaga. Una, we represent God's name. Kinakatawan natin ang pangalan ng Diyos sa ating mga pangalan. Lahat ng niwala doon say amen. Well, alam niyo po ba, nung tinanggap mo ang mabuting balita, tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong pagkatao na nandun ang iyong pangalan. When you receive the Lord Jesus Christ and you receive the gospel, you receive God in your life. At sa iyong buhay na yan, nandun ang pangalan. So pinili ka ng Diyos na kumakatawan sa pangalan, salita at presensya niya. Lahat ng niniwala dito, say amen. Nung pinagarihan ka ng Diyos kay Kristo Jesus, pinili ng Diyos na kumatawan ka sa kanyang pangalan, kumatawan ka sa kanyang salita, at kumatawan ka sa kanyang presensya. Kaya dapat yan ang napakalagang magandang pangalan, laman ng pangalan. Sa pagkatao na yan, mayroong pangalan, pwede ba banggitin natin ang iyong mga pangalan? Sabihin mo nga, pwede ba banggitin natin? Sabihin mo yung pangalan mo. Ulit, parang di kayo proud sa pangalan nyo eh. Sabihin mo yung pangalan mo. Obed. O, di ba? Sa pangalan yan, pinili ng Diyos na ilagay ang kanyang presensya, ilagay ang kanyang pangalan, ilagay ang kanyang salita para ano? Bumandila ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Ulitin mo ang pangalan mo. Yan. Sarap, no? Well, totoo ba yun? Yes, this was mentioned by Paul sa kanyang mga sulat. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2, hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Sabi niya, ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Sino ang nakikita at nababasa ng lahat? Ang salita ng Diyos. Sa kanino? Sa pamumuhay mo. Anong pangalan? Sabihin mo uli. Anong pangalan? Di ba? This is a very great and divine privilege that we have. Kaya kung meron ako talagang iingatan, kung meron akong mamahalin at meron akong ilalagay na mabuting bagay, dito ito sa pangalang ito. Dahil ito'y pinili ng Diyos ang pangalang ito. Pinili ng Diyos ito para sa akin. Para ano? Para dalhin ang kanyang pangalan, para iwagayway ang kanyang salita, at para maramdaman sa pangalang ito ang kanyang presensya. Amen po ba? Kaya mamayang pag-uwi mo, magtanong ka. Limbawa sa asawa mo, sa anak mo, Nak, anong pakiramdam mo sa pangalan ko? Lagot kayo. Di ba? Ika po itang nakangkagana ka. Napakabait mo, ina.
Napakabait mo, ina. Napakatahimik mo, ina. Di ba? O parang natatawa kayo. Sabi sa verse 3, malinaw na ang buhay ninyo'y parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamagitan namin. Ang buhay ninyo'y parang isang sulat. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinusal sa malapad ng mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Anong pangalan? Kaninong pangalan isinulat ang mahanyan na sinasabi ni Pablo? Na ang sabi niya, hindi tintang ginamit, kundi Espiritu Santo. Ulitin mo ang pangalan mo. Sa pangalang? O, di ba? Kaya mahalaga ang pangalan. Di ba? Kapag binanggit ang iyong pangalan, nagdadala yan ng pangalan ng Diyos. Nagdadala yan ng salita ng Diyos. Nagdadala yan ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya sana, saan man dali ng iyong pangalan, yan ang biyayang impluensya na kanyang dalat hatid sa sino man. Amen po ba? Palakpakan niya natin ang Diyos para sa iyong pangalan. Bakit mahalaga ang magandang pangalan? Okay, yun yung una. Pangalawa, alam niyo po ba sa magandang pangalan, pinararangalan natin ang ating mga magulang sa pamamagitan ng ating mga pangalan. Lagi ko itong nababanggit. Di ba anak ni Kaita? Di ba anak ni Noel yon? Di ba anak ni Bot yun? Pasensya na kayo, di ko alam pangalan tatay. Di ba? Bakit? Kailanman hindi mo maiwalay yan na pararangalan ng iyong pangalan. We honor our parents by it. Ang sabi sa Proverbs 28 verse 7, ang matalinong anak ay sumusunod sa mga kautusan. Ngunit ang anak na bumabarkada sa mga pasaway, mga magulang ay pinapahiya. Hello? Ginamit ko po yung negative, pero pagbaligtarin mo yan, lahat ng sinabi, sumusunod sa kautusan, sabi niya, bumabarkada sa mabuti, ang magulang niya ay pinaparangalan, hindi pinapahiya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa pangalang yan, dadalin mo ang karangalan na hindi lang ang pangalan ng Diyos, kundi ang pangalan ng iyong mga magulang. Kaya minsan meron talagang nagurumentado eh. Pag binanggit sa masamang pangalan yung kahit napatay na yung kanilang mga magulang. Hindi mo masisi. Kasi pinarangalan nila yon, minahal, tapos ikaw, bigla mo lang gaganunin. Di ba? Napakahalaga po. Lahat ng mga magulang dito, say amen. Kaya palakihin nating mabuti mga anak natin dahil pararangalan nila ang iyong mga pangalan. Pangatlo, bakit po mahalaga ang pangalan? Dahil ang magandang pangalan ay pinapasa sa mga anak. Alam niyo po ba yon? Ang magandang pangalan, anumang dala niyan, ay ipinapasa sa mga anak. Lahat ng mga anak dito, say amen. Ba, yung iba, saan kayo galing? Bakit parang hindi kayo naging anak? Ang magandang pangalan ay pinapasa sa mga anak. Kaya nga minsan may gumagamit pa ng junior. Yan. Di ba? Minsan may gumagamit pa ng the first, the second, the third, and the fourth. Di ba? Kasi same name. Kasi gusto nila yung pangalan na yun. Kaya sabi sa Proverbs 10:7, ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Pero ang pangalan ng mabuti, gustong-gustong ulitin sa next generation. Di po ba? Sa palagay mo, ang pangalan kaya gagamitin ng apo mo para ipangalan sa kanyang next generation? Ano sa palagay mo? Big sabihin, pwede pong ipasa. Nagagamit yan. Ang alaala yan ng mga matuwid mananatili kailanman. Anong alaala yon? Yung pangalan na yon na merong matuwid na pamumuhay. Yung pangalan na yon na napakabuti ang kanyang pamumuhay. Pangalan na dadalin ng next generation. Pero ang pangalang masama, sabi niya dyan, ay tiyak na mapaparam. Definitely, gaano kahalaga magandang pangalan. Pangapat,
ang magandang pangalan ay kailangan sa mga transaksyon natin sa buhay. Naranasan nyo na po bang mangutang? Tayong lahat yata naranasan natin yan, di ba? Ang una pong sinasalang-alang sa pangungutang, pangalan. Nino'y manutang? Naalala nyo po yung access sa Pulilan? Si Dong at saka si, ano pangalan yan? Na mayaman na ngayon? Hindi pa basta pwedeng makakuha doon. Kailangan may dala-dala kang pangalan doon. Kailangan dala mo yung pangalan ni Danseng dati yata doon, no? Di ba? Para pautangin ka. Di ba totoo? Dahil kinakabit sa ibang pangalan yung garantiya. Dahil hindi ka kilala. Pero kapag kilala ka, wala, kahit di ka nadadalin. Kapag nakilala kang mabuti, no, sa iyong pangungutang, sa iyong transaksyon, dalin mong sarili mong pangalan, bibigyan ka. Amen po ba? Sa bangko, ganun din. Sa motor, di ba? Pag kumuha kayo ng ulugan na motor, hindi ko lang alam sa Bombay, hindi ko naranasan. Hindi ko alam sa mga kalat-kalat na Bombay, pag nangutang kayo, yung piso-piso, araw-araw, 20-20, araw-araw. Pag pumalpak kayo, hindi ko alam, bibigyan pa kayo. Pero sa mga nagmumotor, di ba, pag ni-record na yan, iba-brand na lahat yung pangalan na yun. Lalagyan nila ng master file. Well, kaya nga sabi ni Paul kay Timothy in 1 Timothy 3:7, bukod dito, kailangan siya may mabuting patutuo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Sabi ni Paul, bukod dito kailangan siya, sino? Ang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. May mabuting patutuo sa pangalan ng mga hindi sumasampalataya. Kasi bakit? In one way or the other, may transaction kang i-deal sa kanila. You know that? And in Acts 6:3, sabi niya, kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking may malinis na. Malinis na. Kasi bakit? Ginagamit ng evaluation, ginagamit ng basihan, ginagamit ng qualification, ginagamitan ng standard. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamalay natin sa mga material na tulong, transaksyon materially, pangalan. Pumili kayo ng mga pangalan. Anong nakalagay sa pangalan? Maganda at maayos na pagkatao sa pangalan yon. Para ano? Qualified siya sa transaksyong gagawin niya. Kaya napakahalaga po ng pangalan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, this how na sana yung pangalang daladala natin ay mahalin natin at bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Lalo na alam mong pinagarihan ka ng Diyos. Dapat doon yan mahubog, dapat doon yan pumunta. Na pinagarihan siya ng Diyos at gagamitin siya ng Diyos na magdadala ng kanyang pangalan, na magdadala ng kanyang salita at na magdadala ng kanyang presensya. Yan ang gamit ng Diyos sa bawat pangalang meron tayo. Sabihin mo uli ang iyong pangalan. Say it now. Ngayon, 3 bagay. Pastor, paano ngayon gaganda ang aking pangalan? Paano ngayon may tatayo? Yes, sinabi na natin, generally, definitely kailangan pinag-aarihan ka ng Diyos. That is basic. Kapag hindi ang tao hindi pinagarihan ng Diyos, dadalhin lang niya ang kanya sariling pangalan. Pag may kwaltaya, pangayan na, lagyo na. Di ba? Pag natapos siya, pangayan niya, lagyo na. Ang ipagyayabang niya at ibabandila niya yung kanya sariling pangalan. Pag may accomplishment, sarili niyang pangalan. Pero kaya nga dapat pagarihan siya ng Diyos at maintindihan na ang pangalang pinagarihan ng Diyos ay magdadala ng kalwalatihan ng Diyos. Lahat naniwala doon sa amen. 3 bagay na merong direktang epekto sa ating pangalan. 3 things na merong direktang epekto sa bawat pangalang tinataglay natin. Well, 3 bagay. Paano po kumakabit at nagkakaroon ng magandang epekto sa ating pangalan? Una, yung tinatawag nating your confession. Ang iyong pagsasalita. Sa bawat salita natin, hindi mo yan maiwalay sa iyong pangalan. Napanood niyo po ba si Duterte last Monday or hindi ko alam anong day yun? Na mura ng mura, di ba? Kaya kilala siya sa pagmumura.
Pagsasalita. Di ba? Ang iyong sinasabi at ang uri ng mga salita na lumalabas sa iyong bibig ay maaaring makaapekto sa iyong reputasyon. Kaya pakaingatan niyo po ang iyong mga salita. Let me say it again. Ang iyong sinasabi at ang uri ng mga salita na lumalabas sa iyong bibig ay maaaring makaapekto sa iyong reputasyon. Kung ikaw ay tapat o hindi sa iyong salita ay makakaapekto sa iyong reputasyon. Ang sabi sa Psalm 15 verse 4, sabi niya, ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinakikisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangalang binitawan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. Bakit? Sa bawat salita na binabanggit natin, nakakabit sa uri ng pangalang tinataglay natin. Kaya, lagi po tayong pipili ng magagandang salita na binibitawan natin. Amen po ba? Well, this is the things. That's why, kaya sabi po ng Panginoong Hesus, in Matthew chapter 15 verse 18, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig, ano yon? Salita, hindi po suka. Di po ba? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi. Saan? Sa tao. Anong sabi ng Panginoon? Meron talagang lalabas sa bibig na makikita mo kung yan ay malinis o marumi. Kaya kung meron kang panunumpa o kung meron kang pagkikurse sa iyong kapwa, ibig sabihin may marumi na sa iyong puso. Yung lagi mong sinisiraan ng iyong kapwa, lagi mong pinipintasan ng iyong kapwa, lagi mong inaalala ang negatibo ng iyong kapwa, there's something wrong in your heart. Because Jesus said, at kung lagi mo rin binibigkas ang mabuti, kung lagi mong sinasabi ang mabuti, kung lagi mong sinasabi ang salita ng Diyos, it reflects na nandun yon sa iyong puso. Big sabihin, sumasalamin ang mga bagay na yon na nandyan sa iyong mga puso. Kaya sabi ng Panginoon in verse 19, sapagkat nagmumula sa puso masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi, sa kasinungalingan at paglapastangan. Pagsaksi sa kasinungalingan. Saan yun nagmumula? Sabi ng Panginoon, sa puso. Saan lumalabas? Sa nguso. Sa bibig. Kaya kung masama ang laman ng puso, siguradong masama ang pilantig ng nguso. Kung masama ang laman ng puso, masama rin ang salitang lalabas sa bibig ng taong yon. May choice ba tayo? Yes. Dapat may choice tayo. Dapat malaman ng mga ating mga puso na magaganda, ano ang magagandang salita ng Diyos. That is the only choice. Katulad nito, dapat nakakarinig tayo ng magagandang salita. Dapat nagbabasa tayo ng magagandang salita ng Diyos. We don't stop doing that. Kasi ano man nagdi-develop sa isip at puso natin, that will come out to our lips. Talagang lalabas yan sa ating mga bibig. Kaya ang sabi ng mga ngaral, anong sabi niya? Proverbs 4:23, ang puso mo ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang isang bukal ng buhay mong tinataglay. Take care of this. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo mo ang labi. Saan? Sa kasinungalingan. Well, that's because what? Nag-i-effect kasi sa pagkatao mo ang mga salita na tinataglay mo. Kaya ang sabi sa Psalm 119 verse 14, naway ang mga salita ng bibig ko at ang pagkabulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo, O Panginoon. Ang aking malaking bato at manunubos. Anong prayer niya? Naway ang aking mga salita ng bibig ko. Sabi niya. Saan? Kasi bakit? Nakakabit po ang mga salitang yan sa pagkatao natin. Mga kapatid, kung saan expose ang isip o puso mo, yun ang magiging laman nito. May I repeat that first statement? Kung saan expose, lantad, rather. I got that. Kung saan lantad ang isip o puso mo, yun ay magiging ang laman nito. At yun ang mga salitang lalabas sa bibig mo, nagagawa ng uring pangalan na nakakabit sa pagkatao mo. Kaya, this how, paano umiikot at gumagalaw ang influensya sa buhay natin. Kaya i-expose po natin sa mabuti ang iyong isip, o ang puso at ilayo sa exposure na magpapasama sa iyong pangalan o pagkatao. Amen po ba? Yan ang niniwala dito, say amen.
Dahil kung ano ang pagkatao mo, yun din ang maibibigay mong impluensya sa kapwa mo. And most of ang pagkatao na yan ay binabasa sa pamamagitan ng ating mga sinasabi at salita. Kaya mula ngayon, sabihin mo ang pangalan mo. Pagbutihin mong magsalita. Dahil dyan nakakabit ang kahulugan ng iyong pangalan sa iyong mga sinasalita. Kaya dalayan ko po ng biyaya at pagpapala. Sana, bago tayo nagsasalita, una tayo nag-iisip. Kasi bakit? Kapag nag-isip ka, pwede mong mahukay at mahulakay ang mga bagay na inilaman sa iyo ng Diyos na napakaganda. Kaya napakaganda pong magbasa ng Biblia. Di ko ba alam yung iba pinipilit pa? Di ba? Napakasarap magbulay ng salita ng Diyos. Napakasarap magbasa. No? Kaya lang talagang tao ngayon, expose kayo sa TikTok, sa kung ano-anong kamuritan dyan sa Facebook. No? Di ba? Yan, kaya minsan kung babad ka sa kamuritan, kamuritan din ang laman ng labi mo. Alam mo yun? Sana sa kababaran nyo nga sa social media ay babad kayo sa magagandang salita. Di ko alam kung kayo may tinatanggap. I always receive that message in my page. Alam niyo yung mga quotation? Minsan yan, ni-screenshots ko pa yan eh. Kasi yung screenshot ko, gaganong ko sa dalawang daliri na screenshot ko na. Di ba? Tinatambak ko talaga yung mga salita na yon. Kaya minsan sinishare ko pa. Halimbawa, na-share ko last time, ano yung disiplina. Ang disiplina ay pinipigil mo, ginagawa mo yung dapat mong gawin. Ano naman yung self-control? Iniiwasan mo yung hindi mo dapat gawin. So, di ba, makikita natin, ang dami niyan. Di ko lang alam kung pinapansin nyo yan at pinabasa. Di ba? Mahilig kayo sa social media. Why? Because kung ano man ang lalagay sa puso at isip natin, yun din ang lalabas sa mga salita natin at yun din ang magbibigay ng kahulugan ng pagkatao natin sa pangalan natin. Amen po ba? Narinig nyo na po ba minsan sa inyong pangalan? Ay, itang tao ito, kanyaman magsalita. Yan ah. Narinig nyo ba yun sa inyong pangalan? Sino nakarinig? Mamaya na kayo sumagot. Di ba? Sana marinig nyo, kailangan na magsalita. Di ba? Kanyaman magsalita nita. Di ba? Ni kanyaman daramdaman nita, ana. Dalahin ko ng biyaya, sana maging ganyan ang bandila ng bawat pangalan natin. Amen po ma, sa kapurihan ng Diyos. 3 bagay na binirektang epekto sa iyong pangalan. Una, ang iyong pagsasalita. Pangalawa, your behavior. Ang iyong pagkilos. Sa pangalan mo, kumakabit ang mga sinasabi mo. Sa ginagawa mo, kumakabit ito sa pangalan na taglay mo. Kung paano ka kumikilos at mamuhay ay merong malaking epekto sa reputasyon mo o ng pangalang tinataglay mo. Anong sabi? Sabi niya in 1 Samuel 18:30, si David ay nagtagumpay tuwing nakikipaglaban sa mga Pilisteo, sabi niya. At sa lahat ng tauhan ni Saul, siyang nagkamit ng pinakamaraming tagumpay, kaya lalo siyang napatanyag ang alin? Ang kanyang pangalan. Saan? Sa kanyang ginagawa. Si Paul, sinabi niya kay Timothy, sabi niya in verse 12, chapter 4, huwag mo ngayang amaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Bakit? Dahil lahat ng ito, pag-uugali, pagsasalita, pag-ibig, pananampalataya ay kakabit sa iyong pangalan. Ano man ang ginagawa natin ay kumakabit sa bawat pangalang binlis sana ng Diyos na pangalan. Kaya pakaingatan po natin ang ating ginagawa. Dahil sa ginagawa natin, diyan kumakabit kung anong uri ng pangalan at tataglayin natin sa pagkatao natin na yan. In 1 Peter chapter 2 verse 12, sabi niya, sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Behavior. Ipakita ninyo sa lahat ng oras. Huwag kayong mamimili. Maski kayo na lang. Sa lahat ng oras, ipakita ninyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila mga kabutiang ginawa nyo at kalwalatian nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Anong binibili ni Peter sa mga mananampalataya? Sabi niya, ipakita ninyo, ipakilala nyo, no? Ibandila nyo sa inyong pamumuhay.
ang mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa inyo. So saan nadidefine ang ating mga pangalan? Sa mga gawain o sa mga gawa ng ating mga buhay. Kaya nga sabi, the principle is, live so that even unbelievers are impressed by your behavior. Mabuhay ka kahit hindi mananampalataya ay nagagandahan sa iyong ginagawa. Lagi po, the unbelievers watch us all the time. Palagi yang nanunood sa buhay ng bawat sa atin. Sino? Ang mga hindi mananampalataya. Whether we know it or not, unbelievers watch us all the time. Ano man ang ginagawa mo, nagtitinda ka, nandiyan ka sa warehouse, saan pa? Nandiyan ka sa McDo, nandiyan ka sa BSU, sa DABSU, nag-aaral. Di ba? Nandiyan ka sa barangay, nandiyan ka sa paaralan. Lahat ng yan ang tinitingnan na yung gawa mo. Na dinadala ang bandila ng pangalan, ang pangalan ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang presensya ng Diyos. Sabi nga, they study us from distance and they pay attention to how we do things. Pinag-aaralan tayo kahit malayo sila. At tinitingnan at sinusuring mabuti kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Yan ang tinatawag nating Kristiyano. That's why these are the influence na dinadala ng mga anak ng Diyos. Lahat ng niwala dito, say amen. People who don't know Jesus are watching how you handle problems at work. Mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, tinitingnan nila kung paano ka umawak ng problema. Kung nagbabatuan kayong mag-asawa dyan sa loob, nagkakaingayan kayo dyan, alam nila! Kaya sabi nila minsan, di ba born again yun? Di ba? How you solve the problem? Di ba mananampalataya yun? Ba't nagagawan kayo ng lupa? Hello? Ang mga anak ng Diyos. People are watching how you handle problems at work, then telling proud that you are born again. Napakahirap paniwalaan, di ba? Kaya yung pong mga gawa natin, hindi mo iwala yan sa pangalan natin na dala ang pangalan ng Diyos. They watch to see how you dress. Paano ka magdamit kung sinturon na lang? Di ba born again ka? Ba't sinturon na lang suot mo? They watch us to see how you spend money. Tinitingnan nila kung paano ka gumasta ng pera. Yeah. Akala nyo lang, hindi. Galawan tinitingnan para makita ng Diyos kung sino tayo, makita ng Diyos sa buhay natin. How you speak to your coworkers. Paano ka makitungo sa mga nagtatrabaho. How you treat your spouse. How you raise your children. Paano mo palakinan yung mga anak? How you deal with difficult people. Paano mo kausapin yung mga talagang napakababait na tao? Baligtad, yung mga taong napakakulit. And how you respond when tragedy strikes. At kung may trahedya, paano ka tumutugon? Lahat ng yan tinitingnan. Para masabi na ang pangalan na yan ay nagdadala ng pangalan ng Diyos. See? Kaya kung sa pera lang nagkakagulo tayo, bakit pa sila maniniwala sa Diyos mo? Di ba? Kung lang sa pananamit mo, nakikita ang kalaswaan, bakit sa maniniwala kay Yesu Kristong sinasabi mo? You know why? Sa lahat ng kilos natin, dala ang pangalan, sa pangalan na yan, ang pangalang Diyos. Kaya ingatan po natin, they watch to see. Every day, you are either drawing people to Jesus or you are pursuing them or pushing them further away. Araw-araw. Sa dalawang bagay lang, isa lang nangyayari. Pag nakikita ka, gusto nilang lumapit kay Jesus. O pag nakikita ka nila, parang binabaliwala nila si Jesus. Ano sa dalawa na yun? Di ba?
Kaya sabi ni Ruth Graham, sabi niya, a saint is a person who make it easy to believe in Jesus. Lahat ng binanal ng Diyos dito, say amen. Parang yung iba, ayaw nyo maniwala na binanal kayo ng Diyos. Lahat ng binanal ng Diyos, say amen. Ang sabi niya, a saint is a person who make it easy to believe in Jesus. Madali bang maniwala kay Jesus kapag nakikita ka? Ano sa palagay mo? Madali bang paniwalaan si Jesus kapag nakikita ang mga naririnig ang pananalita mo, kapag nakikita ang pagdadamit mo, kapag nakikita kayong mag-asawa nag-uutusan dyan sa bahay nyo, naririnig ng kapitbahay nyo, di ba? Kapag nandiyan ka sa trabaho mo, madali bang maniwala kay Jesus o mahirap? Nasa sayon sa mga banal na ikinalat ng Diyos upang maging ilaw ng sanlibutan. Kaya sa tatlong bagay, nakikita, panghuli, sa tatlong bagay na mayroong direktang epektibo sa iyong buhay, yung confession, your behavior, your associations, ang iyong pakikisalamuha. Kapag nakikisama ka ng regular sa isang uri ng tao, magkakaroon ka ng reputasyon. Sabi sa Acts 4:13, na mga sila kina Pedro at Juan, dahil sa lakas na loob nilang magsalita, lalo na nang malaman nila mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan, namukhaan din sila'y mga kasama ni Jesus. Yun pala eh. Kaya pa sila ganito yung mga taong ito, mga ordinary, hindi masyadong nag-aral. Pero anong na-find out nila? Ito pala'y nakasama ni Jesus. Ganyan ba tayo? Pag naalubilo, kaya pala eh. Born again pala eh, di ba? Kaya pala lasing na lasing yan eh. Born again pala yan eh, di ba? Kaya pala addict na addict yan eh. Born again pala yan eh. Di ba? Kaya pala lulong yan sa sugal eh, di ba? Di ba? Ganyan ba? Yun ba yung itsura na nakasama mo si Jesus? Sana naman hindi, di ba? Kasi kung sinasabi mong nakasama mo si Jesus, your association with Jesus, tapos ganun ka, no. Kaya nga sabi, judge a man by the reputation of his enemies. Pwede mong makita at tatulan ng tao sa reputasyon ng kanyang kaaway. Ibig sabihin, gaano siya kabuti, makikita mo rin sa kanyang mga kaaway. In Proverbs 13:20, kapag ang lagi mong kasama isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. Hello? Lahat naniwala sa amen? Kaya piliin mo ang iyong kasama. Una, piliin mong makasama ang Diyos at yung mga anak ng Diyos na napakagandang impluensya sa buhay mo. Ang bawat isa ay may impluensya sa iba at sila man ay kikilos ayon sa impluensyang iyon. Merong malakas na posibilidad na ang ugali ng tao ay magaya niya ang mga taong malapit at madalas niyang makasama. Kaya ang sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Tatlong epekto. May epekto sa pangalan ng ating pagkatao. Dala ng ating mga sinasabi, dala ng ating mga ginagalaw, at dala ng ating mga pakikisama. You know, I will end with this. Do you still remember the story of Ruth? Si Ruth po isang Moabita, hindi po siya Hudyo. You remember her story, she's a Moabite. I will end with this. Alam niyo po ba, ay nung umalis ang kanyang mga biyanan at hindi pa niya biyanan, doon po sa Jerusalem dahil may gutom, pumunta sa Moab. Sa Moab. At doon nakapag-asawa yung dalawang anak ni Naomi at yung kanyang asawa. Ngayon, nung napangasawa yon, big sabihin, isa po si Ruth sa naging manugang ni Naomi. Kaya lang it so happen, alam niyo po ba, narinig tayo mabuti. Nagkaroon po ng trahedya. Ang trahedya, talagang matinding trahedya na nangyari. Yung asawa ni Naomi namatay. Yung anak niyang isa na manugang asawa ni Orpa namatay. Yung asawa ni Ruth na anak ni Naomi namatay din. A great tragedy. That's why there was a time, sabi ni Naomi sa kanyang mga manugang, wala na kayong mapapala sa akin. Walang-wala. Kasi kahit mag-asawa pa ako at mag-anak, hindi nyo na sila mahihintay. Masyado na kayong tatanda. Kaya you can now have your own way. Leave me. Umalis na kayo at gumawa na kayo ng kanya-kanya niyong buhay.
Umalis yung manugang niya. And then, pero may sinabi si Ruth na napakaganda. Kung pipili ka talaga, you would choose, ayaw mo na kay Naomi. Kay Naomi. Kasi bakit? Dahil trahedya, naranasan na nakita mo, di ba? Nakita na yung trahedya ng pagkamatay, pagkagutom. Tapos sasama ka sa Jerusalem. Kung merong isang Ruth at magdidesisyon sa mga bagay na mababaw, siya na yon. Pero alam nyo, anong sinabi ni Ruth? Sabi niya in Ruth 1:16, nang pinapaalis siya ni Naomi at umalis na yung isa. Pero sumagot si Ruth, "Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin." And then, sabi niya, do I have that verse? Sabi niya, "At ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag umiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan sa akin, ang paghiwalay sa ating dalawa. Maliban na lang kamatayan na ang maghihiwalay sa atin." Sabi niya, "For where I go, I will go. For where you lodge, I will lodge." Sabi ni Ruth. Alam niyo, this is the message of associations. Sabi ko nga, kung merong aayaw kay Naomi, yung kanyang mga manugang, si Ruth. Kasi sa trahedyang naranasan nila sa pamilyang yon. But then again, pinili ni Naomi na makasama, at pinili ni Ruth na makasama si Naomi. Alam niyo ba, saan muling nabanggit ang pangalan? Right after, mahaba yung istorya nangyari. Saan muling nabanggit ang pangalang Ruth? Nang pinag-uusapan na yung lineage ng mga lahi ng tagapagligtas na si Jesus. Yung lahi pala ng dugo ng Jesus na yon, ng Panginoong Jesus, ay nagmula dito sa Ruth na to, na nagdala ng malaking biyaya at pagpapala. Pero alam nyo ba, hindi lang doon, even kay Naomi mismo, nagdala yon ng malaking biyaya sa buhay ni Naomi. Napagpala ang buhay niya. Na-bless ang buhay niya dahil merong isang Ruth na ginustong makasama siya. May I tell you this? Ruth is the symbol of our Lord Jesus Christ. Kung may sasamahan siya, maaaring hindi sana ako yon sa pangit ng pagkatao kong to. Maaaring hindi rin ikaw yon sa dumi ng pagkatao mong yan. Sa trahedya na meron ka sa buhay mong yan, puno ka ng kasalanan, hindi pipiliin ni Jesus na makasama ka. Pero like Ruth, Jesus is the same. Mas pinili ni Jesus na bumaba dito sa lupa at gumawa ng mga himala, magbigkas ng mga salita upang ano? Upang makasama niya tayo at mapagarian ang mga buhay natin. It is Jesus. At upang ang mga pangalan ng buhay natin yang katulad ni Ruth na pinagarian ng Diyos ay maglaladlad ng magandang pangalan sa kapurihan ng pangalan ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakalaking blessings yung tinatawag nating associations. To associate with Jesus, definitely this is a big blessing. Not just this time, but the coming times. Naniwala po ba kayo doon? So kung naniniwala tayo, lahat tayo tumayo. Let's praise the Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo,
ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isa pa natin gawin panalangin ng awiting ito. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige, tayo pong lahat ay yumiko at pumikit. Mga kapatid, wala naman po talagang magandang buhay aside from the Lord. Aside from having God, aside from having the Lord Jesus Christ in our lives. Napakabuting isipin, napakasarap pong isipin that Diyos mismo ay gusto niyang makasama tayo. Diyos mismo ay gusto niyang maghari sa atin. Dahil alam niya silang magpapaganda ng mga buhay natin. Siya lang aayos ng mga buhay natin. Not even us. Hindi yung kapwa mo, hindi sino man ang magpapaganda at aayos ng mga buhay natin. Diyos ang aayos ng mga buhay natin. Kaya kung meron tayong dapat gawin is to have Jesus in our lives. Meron tayong Jesus na naghahari sa ating mga buhay. At merong Jesus na magpapatuloy na maghahari sa ating mga buhay kasama ng pakikipisan ng Espiritong Banal upang hindi lamang natin taglayin ang katotohanan ng tayo'y niligtas ng Diyos, kundi taglayin natin ang buhay na kung saan dinadala ang pangalan ng Diyos. At sa pamagitan ng pangalang yan na meron tayo, bibigkas din ang mga pangalang yan ng magagandang salita. Magdi-display siya ng magagandang gawa. At gayon din, sasama siya at makikisama upang magdala ng maganda at mabuting impluensya sa kanyang kapwa. Malalaming Diyos, sa umagang ito, taglayin namin ang katotohanan ito. Kundi man namin madampot ang lahat, O Diyos, sa umagang ito, upang isabuhay, hayaan mong magkaroon po kami at makadampot kami ng katotohanan ito. Na siyang pwede namin gamitin sa mga buhay namin upang sa pangalang ipinagkalob mo sa amin, sa pangalang inilagay ang iyong pangalan sa amin, sa pangalang nilagay ang iyong mga salita, at sa pangalang inilatag ang iyong Espiritong Banal, mapaparangalan ka, maliligtas sila, mapapabuti sila, O Diyos, sa pangalang ipinagkalob mo po at pinagpala sa bawat isa sa amin. Taglayin namin, O Diyos, sa umagang ito, ang iyong kapangyarihan
ang iyong pangalan, ang iyong salita. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hello. Okay, napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin, no? Kaya paalagaan po natin yung ating pangalan, no, na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating mga magulang, no? Gusto ko lang pong i-relay po yung pong pagkakaloob po natin sa ating mga pangalan. Nakikita niyo po ba yung mga, sino po yung may sobre? May nakasulat po yung mga pangalan niyo po dyan, di po ba? Alam niyo po, ito yung katotohanan. Ang tunay na sumasamba sa Diyos, yun lang pong mga pangalan na nangalalaglag dito. Totoo po yun. Tanggapin po natin yan, yung po yung katotohanan. Kasi po, makita po natin yung mga pangalan na inilagay po dito ni Pastor kanina. Si Abraham, pag sumamba siya, nagkakaloob siya sa Diyos. Si David, nagkakaloob po. Kaya, sa totohanan po, no, sabi nga sa Biblia po, mahirap pong tanggapin ang katotohanan. Sabi nga po sa John 8:32, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sana po, patuloy po tayong mapalaya ng katotohanan. No? Kaya gawin po natin at pahalagaan po natin ang ating mga pangalan. No? Unang-una, sa pagbibigay po sa Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa iyong mensahe sa umagang ito na patuloy na binuksan mo, Panginoon, ang mga katotohanan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya o Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Tunay, Panginoon, kung amin pong tinatanggap po, o Diyos, ang mga salitang to, tunay po kaming napapalaya, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. O Diyos, nawa po, Panginoon, ay marami pa po kaming matututuan sa iyo, o Diyos. Linggo-linggo, Panginoon, nagbibigay ka ng mensahe, Panginoon, upang ang mga pangalan na ikinabit mo, Panginoon, sa aming mga buhay, o Diyos, tunay, Panginoon, pagdating mo, Panginoon, isa-isa mo po kami, o Diyos, na tatawagin. Ang pangalan na ito ay tunay na makapagbigay ng lugod sa iyo, o Diyos. Salamat po sa mga kaloob na ito, Panginoon. Nawa patuloy po naming magamit, o Diyos, sa iyong mensahe, sa iyong kalooban mo, Panginoon, sa iyong ministeryo, Panginoon, o Diyos, sa iglesyang ito, Panginoon. Pagpalain mo po, o Diyos, ang mga salaping ito, o Diyos, at patuloy na maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen, amen. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over you. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord.